Shalom. Shalom mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. At binabati ko yung mga regular nating nakakasama dito. Sina Brother Joseph John Quijano, isang batikang lingkod sa ubasan ng Panginoon. Si Kuya Romy Nunez, si Mr. Faith, si Pablo, at iba pa nating mga kapwa Katoliko na from time to time ay dumadaan dito sa atin. At maging yung mga separated brethren natin na dumadaan din dito paminsan-minsan. So, okay. But before that, let us pray the prayer to the Holy Spirit kasi malapit natin ipagdiwang ang Pentecostes. Yan, mga kapatid. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Spirit, you are the third person of the Blessed Trinity. You are the Spirit of truth, love, and holiness, proceeding from the Father and the Son, unequal to them in all things. I adore you and love you with all my heart. Teach me to know and to seek God, by whom and for whom I was created. Fill my heart with a holy fear and a great love for Him. Give me compunction and patience, and do not let me fall into sin. Increase faith, hope, and charity in me, and bring forth in me all the virtues proper to my state of life. Help me to grow in the 4 cardinal virtues, your 7 gifts, and your 12 fruits. Make me a faithful follower of Jesus, an obedient child of the church, and a help to my neighbor. Give me the grace to keep the commandments and to receive the sacraments worthily. Raise me to holiness in the state of life to which you have called me, and lead me through a happy death to everlasting life. Through Jesus Christ our Lord. Grant me also, O Holy Spirit, giver of all good gifts, the special favor for which I ask. If it be your honor and glory, and for my well-being. Amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, isang nagpalang araw mga kapatid. Shalom. Ayan. So, ang ginagawa natin dito na medyo matagal-tagal na rin panahon ay tinatawag natin Preaching in the Wilderness series also. And then, we are reading the Bible readings, Catholic Daily Bible Reading or Gospel Readings na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, nadako na po tayo sa ating Ebanghelyo ngayon. And the Gospel of the day is taken from the Gospel, still John chapter 16 verses 12 to 15. 12 to 15. Glory to you, Lord. I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when He comes, the Spirit of truth, He will guide you to all truth. He will not speak on His own, but He will speak what He hears and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because He will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason I told you that He will take from what is mine and declare it to you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan.
So, itong ebanghelyo ngayon, mga kapatid, alam naman natin na itong ang pinag-uusapan dito is ang pagdating ng Espiritu Santo na sinasabi ng Panginoon ay marami pa siya dapat sasabihin, ngunit hindi pa nila makayang unawain sapagkat wala pa sa kanila ang Espiritu ng Patnubay, wala pa sa kanila ang Espiritu Santo na sinasabi dito sa verse 13, but when He comes, take note of the pronoun na ginamit dito is He. So, kaya nga dito sa part na ito ay yung mga ayaw kilalanin ang Espiritu Santo na isang individual, isang personalidad, ay hindi nila makakakasan itong ginamit na pronoun para sa Espiritu Santo na He. So it refers to an individual, it refers to a person. He. Sabi ng Panginoon, but when He comes, the Spirit of truth, but when He comes, sa pagdating niya, the Spirit of truth, ang Espiritu ng katotohanan, He will guide you to all truth. Okay? He will guide you to all truth. Ngayon, kung titingnan natin mga kapatid, alam naman natin na from the earliest part ng simbahan na itinatag ng Panginoong Hesukristo ay isinugo na ang Espiritu Santo. Ito'y naganap after the ascension of our Lord Jesus Christ. Diba? After 40 days, the Lord Jesus Christ ascended into heaven. Na ipagdiriwang natin ngayon this coming Sunday. And then 10 days after, ay pagdiriwang din natin ang tinatawag na Pentecostes, kung saan ang ipinangako ng Panginoon ay isinugo niya na sa mga alagad. Kaya nga, ang sinasabi dito, but when He comes, pero kapag dumating siya, it refers to individual, it refers to person. Ang Espiritu Santo is not just a mere power or a force. Mga kapatid, siguro nakapag-aral naman tayo ng basic grammar sa English. Kapag pronoun na he, I, mine, me, ay that refers to a person. Kasi kung bagay or puwersa or not a person, dapat ang ginagamit is it. Diba? Mga kapatid, pero ang ginagamit dito is He. Kaya ang sinasabi, but when He comes, the Spirit of truth, He will guide you to all truth. Sa lahat ng katotohanan, He will guide you to all truth. At kung babasahin natin backward itong ebanghelyo dito, makikita din natin na sinasabi, He will convict the world and He will remind you what I have told you. Ipaalaala ng Espiritu Santo ang lahat na itinuro ng Panginoong Jesucristo. And then dito sa verse 13, John 16:13, but when He comes, the Spirit of truth, He will guide you to all truth. Okay? He will guide you to all truth. That is why ang Espiritu Santo ay isinugo na or ipinadala na noong unang siglo pa lang, 10 days after the ascension of our Lord Jesus Christ. The Holy Spirit is already in the community of the believers, in the church. Kaya, yung sinasabi ng iba na lalo na yung yung sinasabi ng iba na ang iglesyang itinatag ng Panginoon ay tanatalikod, ay kontra dito sa sinasabi ng Panginoon sa John chapter 16 verse 13. Diba? Hindi lamang iyan, marami pang kukontrahin yung sinasabi na ang iglesia itinatag ng Panginoon ay natalikod. Kasi sapagkat paano matalikod ang iglesia itinatag ng Panginoon sapagkat isinugo ang Espiritu Santo sa komunidad ng mananampalataya sa pangunguna ni San Pedro. Diba? Sabi niya, He will guide you to all truth. So therefore, there is no chance of apostasy, whether it is in teaching or in the church. Kasi ang Espiritu Santo ay kasama ng mga mananampalataya. So therefore, there is no chance of apostasy, mga kapatid. Ang apostasy theory is a theory,
A mere theory na mga taong gustong ipilit, isiksik ang kanilang founder sa banal na kasulatan, mga kapatid. As a matter of fact, ang unang nag-claim nito na natalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon ay si Mang Joseph Smith. Si Mang Joseph Smith noong 1830 sa Amerika, mga kapatid. And then, sinabi niya, the angel revealed to him. Kaya nga, dito may libro ako ng The Book of Mormon. Itong libro na ito ay nagpapatunay di umano na siya ay kinausap ng Panginoon. Pero, alalahanin natin, mga kapatid, na prior pa man yung dumating itong mga bagay-bagay na ito na sinasabi na nangusap daw sa kanila ang Diyos, nakipag-usap daw sa kanila ang Diyos, the Lord Jesus Christ has warned us already, mga kapatid, beforehand. Noong isinaysay niya yung mga eschatological events, katulad din ng nabanggit natin kahapon, na binanggit niya doon sa Matthew chapter 24. Those are eschatological things. Ibig sabihin, yung nagsaysay siya ng mga bagay na mangyayari sa huling panahon, sa darating na mga panahon, sa huling araw. Yet, ang sinabi doon sa Matthew chapter 24 ay wala pong pagtalikod na magaganap sa iglesia. Bagkus, ang sinabi doon sa Matthew chapter 24 verse 10 na merong mga tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maraming mga tatalikod. At kung titingnan natin ang kwento ng pagtalikod, mga kapatid, ay nangyari noong 1517. Di ba? I-check nyo yung kasaysayan kung kailan nagkaroon ng ang unang pagtalikod. Of course, kung titingnan natin, ang unang pagtalikod ay makikita natin sa Bible, dun sa John chapter 6, verse 66. Yung mga mananampalataya, yung mga tagasunod ng Panginoon Jesucristo. Noong hindi nila matanggap ang sinabi ng Panginoon Jesucristo patungkol sa kanyang pangaral, patungkol sa kanyang sinasabi doon na, my flesh is true food and my blood is a true drink. Hindi matanggap ng mga tao, tumalikod sila sa Panginoon. John chapter 6, verse 66, 666 of John. Tumalikod sila. Di ba? Tumalikod sila. Then, ang ikasunod na malaking pagtalikod sa Panginoon, doon sa noong 1054 AD, yung tinatawag nilang Great Schism. Di ba? Ano nangyari doon sa Great Schism na yun? Nag-separate ang Orthodox Church sa Catholic Church. Diba? So, pero kung titingnan natin, eto, opinion lang natin to. Kung titingnan natin, pero nung tumalikod sila sa Catholic Church, ang nangyari sa kanila, ano nangyari? Bumagsak ang Constantinople, na kung saan doon ang pinakasentro ng Byzantine Empire. So, good morning, Kuya Romy. So, nabumagsak ang Byzantine, hindi nila talaga nabawi until now. Then, noong another pagdalikod na nangyari is noong 1517, mga kapatid. Yan yung pinaka-severe na pagtalikod na nangyari sa simbahan. At yun yung, kung titingnan natin, makikita natin na yun yung katuparan ng pagtalikod. Hindi ang iglesia ang natalikod, kundi ang mga individual na tumalikod sa simbahang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung babasahin natin dito sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19, mga kapatid. Ito sinasabi, ito yung mga tumalikod. Ito yung sinasabi sa Matthew chapter 24. Puntahan mo natin Matthew 24. Matthew 24 verse... Okay, sorry.
Matthew 24. Verse 10, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapuput sila at magtataksil sa isa't isa. So dito sa verse Matthew 24, sa eschatological na pangangaral ng Panginoon, eschatological teachings ng Panginoon, sa mga pangangaral na patungkol sa huling araw, ang sinasabi dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. And it happens, mga kapatid. Yun nga sinasabi natin sa inyo. Yung John chapter 6, verse 66, then nung 1054 AD, then nung 1517, sa pangunguna ni Martin Luther, mga kapatid. And natupad itong sinasabi ng Matthew chapter 24, verse 10. At pagdating dito sa 1 John chapter 2, mga kapatid, 18 to 19, itong sinasabi, mga kapatid. Sabi rito, 1 John, mga anak, ito na ang huling panahon tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw ng mga kaaway ni Kristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, okay, take note mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. So you see, sila yung mga tumalikod. No, noong 1054, and then noong 1517, until now sa kasalukuyan. Si Martin Luther, naghiwalay siya. Pero yung naghiwalay si Martin Luther, yung mga kasama niya, humiwalay din sa kanya. Yung mga kasama niya humiwalay sa kanya, hiniwalayan din ang kasama nila. Yung hiniwalayan, and so on and so forth, and so on and so forth. That until now, ay makikita natin kung gaano nakarami ang mga sect at denomination na nagpapahayag na sila kuno ay totoo, ginagamit ang inaangkin ang mga certain verses in the Bible that actually they are not. Kasi mga kapatid, prior pa man, sinabi ng Panginoon na darating, alam mo, Matthew chapter 24 verse 4, Matthew chapter 24 verse 11, and then Matthew chapter 24 verse 4, na maraming darating na mga bulaang propeta. So, kaya nga, kahit na itong mga taong ito, katulad nung una, yung sinabi ko sa inyo kanina, si Mang Joseph ay umangkin na kinausap kuno siya ng anghel. Kinausap siya kuno ng anghel. Bumpanis siya doon sa atin, sa taga dito sa atin. Siya kinausap lang ng anghel, yung taga dito sa atin, sabi, siya ang anghel. Isa raw siya sa anghel doon sa Revelation chapter 7. So you see, yun mga kapatid, kinausap. Pero ang sabi ng Panginoon sa Galatians chapter 1, mga kapatid, ito yung warning sa atin. Itong Matthew 24, eschatological things na mangyayari. At the same time, may mga babala ang Panginoon Kristo sa panahon na yun. Dito sinasabi sa Galatians chapter 1, verse 7 to 8. Sabi niya, umpisa sa 6. Nagtataka ako kung bakit kayo daling ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo na may walang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Verse 8, subalit, mga kapatid, ay itong warning, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinasabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang nangaral sa inyo ng magandang balita na naiba kaysa tinanggap na ninyo. O, take note yung sinasabi dito. Sinasabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiba kaysa tinanggap na ninyo.
May tinanggap na tayo, mga kapatid, na katuruan ng Panginoong Kristo through the church. Through the church. Dapat yun na yung panghahawakan natin. Hindi na tayo tatanggap pa ng ibang mga mangangaral na nakapagbasa na ng Bible na Tagalog at saka English ay magpapadaya ka na kaagad. Alalahanin mo na ang Catholic Church, tayo ang nagbuo ng banal na kasulatan, mga kapatid. At tinawag itong Biblia, at ang Catholic Church ang naglagay ng mga chapter at mga verses. Tayo ang nag-canonize. Di ba? Kung titingnan mo, mga kapatid, we in the Catholic Church, marami po tayong mga Bible scholar. Inaral po nila yung mga biblical languages, Hebrew, Aramaic, Greek. Inaral po nila yan. Hindi lang po sila basta kumbaga parang nag-aral ng finished product na. Nag-aral talaga sila ng language. Inintindi nila yung grammar, mga biblical languages, ang biblical grammar. Hindi basta-basta na, bumasa na ng English at saka Tagalog, pastor na. No, it is not, mga kapatid. Larry Ramirez. Indeed, I agree on that. At yun yung warning sa atin sa Galatians chapter 1, verse 6 to 9, or verse 10. Na kahit kami, ang sinabi dito sa verse 10 kanina, binanggit natin, verse 9, ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap ninyo. Meron na tayong tinanggap. From the very first century of the church, at yung mga itinuro ng mga alagad sa atin, that was kept by the church. Kaya nga kung yung library ng simbahan, mga kapatid, sa Vatican, kung i-sale yun, kung ibebenta yung mga libro doon, ay grabe ang mahal doon kasi sa yung mga antigo na ng mga libro yun. Kaya, yun, tayo lang meron ganun. Meron na pala tayong tinanggap na aral. Kaya nga, ang may sinasabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 14, mga kapatid. So, meron na tayong aral na tinanggap noon pa. Kaya kailangan, itong aral na tinanggap sa atin, it was passed down to generation to generation. Okay? Na iniingatan ng simbahan. Kaya nga, ang simbahan is the custodian. Yung tinatawag na support. Diyon sa 1 Timothy 3:15. The church is the pillar and the foundation of the truth. Ang simbahan, kasi siya yung nag-iingat. Siya yung nagkikef ng mga katuruan ng mga apostol. Sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Mga kapatid, buksan niyo po sa Bible. Tsaka Larry Ibanez, kasi medyo na-hide yung yung Ramirez, medyo na-hide yung comment mo. Ang demonyo ay pwede maganyong anghel. And I believe that Mang Felix is yun na nga. Si Mang Felix. Kasi sinasabi yan sa 2 Corinthians chapter 11, verse 14, na huwag ninyong pagtakhan ito, mga kapatid. Ang demonyo man ay pwedeng mag-anyong anghel ng kaliwanagan. Kaya kapag may mangaral sa iyo na iba sa ipinangaral ng mga alagad na natanggap na natin, sabi dito sa Galatians chapter 1, na natanggap na natin noon pa mang una. At ito yung natanggap natin noong unang paman, at sabi ko nga sa inyo, yan ay kinikep ng simbahan that was handed down to generation to generation. Yun yung dapat nating paniwalaan at pagnahawakan. Kaya kapag may mangaral sa inyo na iba sa mabuting balita na tinanggap natin, huwag daw natin pakasumpain daw siya, sabi ni San Pablo. May sumpa, mga kapatid. May sumpa na nakaakibat ang pangangaral na iba sa tinanggap na pangangaral natin sa mga alagad. At sinasabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, mga kapatid, ito sinasabi. At yun din ang sinasabi sa Galatians chapter 1, verse 9. Mayroon na pala tayong tinanggap na aral. Yun yung pangahawakan natin.
Okay, sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, ang sinasabi dito, therefore, brothers, stand firm. Stand firm. Okay? And hold fast, stand firm and hold fast to the traditions that were taught either by an oral statement or by a letter of ours. Kaya, yung tradition na ginagamit ng mga separated brethren natin sa Mark chapter 7 is different from the traditions that was handed down to us from generation to generation since the first century, mga kapatid. Iba yun. Ito yung panghahawakan natin. At yun din yung sinasabi sa Galatians chapter 1. Okay? Yung sinasabi, panghahawakan natin. Ito, panghahawakan natin yung tradition. Whether it is by letter or by word of mouth of the apostles. At sino ang nakapag-iingat niyon, mga kapatid? The Catholic Church. Kasi for the first 1,000 years, the Catholic Church is the only church that exists. The rest, mga parang kabuti lang yan. Kaya nagagalit sila sa term na sulpot. Masakit man, pero that hurts, but it is true. Sometimes, tanggapin natin na masasaktan tayo sa katotohanan. Sapagkat kung tatanggapin natin, ito yung magpapalaya sa atin. John chapter 8, verse 31 to 32, mga kapatid. So, ang Espiritu Santo ay pinadala na sa atin. At yang sinasabi niya, itong 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, ulitin natin, mga kapatid. Therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught either by an oral statement or by a letter of ours. See, magpakatatag to tayo, mga kapatid. Sorry, Ramesh, the central figures sa Eng 19. So, sa Eng 1914 is Felix Manalo and his subsequent successors na not Jesus Christ. Brother Larry, meron nga bago ngayon deputy, may nahirang na deputy. Yung anak, deputy, para in case of emergency, ay in case of emergency ay meron ng kahalili kagad si Mang Eduardo. Okay. 6015, o yun, nandito na naman si nakakasawa ang aral mo. Paulit-ulit ang resulta niyan, wiwindangan naman ang mga Christian mo. Okay lang yung paulit-ulit kasi sabi, ito may Muslim daw si 6015 at least, hindi naman to para doon sa mga matatalino, basic lang naman to, para naman to sa mga paulit-ulit din na nabubudol. So yan, talagang paulit-ulit lang yan kasi paulit-ulit din yung ginagawa ng mga bulaang propeta na winarningan na. Kasama na yung leader mo dyan, yung founder mo, na kabilang na sa doon sa Matthew chapter 24, verse 24. Alam naman natin, 600 years after, 600 years after, dumating yung founder mo, kasama sa doon, therefore, kasama sa doon sa Matthew chapter 24, verse 24. Ayan. And then, meron pa mga kapatid, sa 1 Corinthians, hanapin natin ito, 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, and then yung Galatians kanina doon, mga kapatid. Mga kapatid
Then, dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 2, mga kapatid, di ba? 2 Thessalonians 2:15 kanina, sinasabi. Sabi ni user 6015, gusto mo debate tayo? Hindi na kailangan 6015. Yung mga binabanat sa inyo ni Sam Shamon at saka ni Christian Prince, i-revatal nyo na lang. Si Zakir Naik nga, ayaw na nga makipagdebate kay Sam Shamon eh. At remember, yung mga katulad mo, baka maging katulad din ni Amididat pagdating ng araw. Okay. Hindi na, wala nga eh, kung makipagdebate nga eh. So ikaw si Ustads Barcelon. Si Ustads Barcelon. Kaya yata si Ustads Barcelon eh. Pinasaob. Hindi. Yung mga kasamahan mo nga ng mga vlogger, hindi na nga sila nagko-comment back kay Brother Wendell kasi kapag mag-comment sila, sasagutin ni Brother Wendell. Tumigil lang nga kayo di ba? Okay, mga kapatid. So, si 6015 Muslim po siya, mga kapatid. So, kung kayo pipiliin, ipantay natin, itapat natin yung founder nila, at saka si San Pablo. Kay San Pablo pa lang, taob na ang ni Barcelon, ni amo niya. So, San Pablo pa lang yun. Hindi pa sa Panginoong Jesucristo. So, okay. Dito mga kapatid, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2, support ito doon sa Galatians chapter 1 verse 9 at saka ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. And sabi dito, I praise you because you remember me in everything and hold fast to the traditions just as I handed them to you. Yung tradition, katuruan, oral and written. Yung sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. At ulitin natin dito sa Galatians chapter 1 verse 9, mga kapatid. Kaya kapag kaya nga 6015 Christian ako dati. Sino ko nga ba? Ikaw ba si Barcelon o si Sakaging ka? Kasi na-mention mo na Brad Gary eh. Magka-Brad ba tayo sa Megans? Sorry. Okay. So, Galatians, mga kapatid, ulitin natin yung binanggit natin, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 at saka yung Galatians chapter 1. So ito matibay ito, mga kapatid, na pinangahawakan natin maging yung sa Matthew chapter 24 na babala ng Panginoong Jesucristo na beforehand pa pala dumating itong mga iba't ibang mga sekta at denominasyon, iba't ibang mga pananampalataya. The Lord Jesus Christ has warned us already to avoid this group of people, mga kapatid. Second, Galatians chapter 1. Ito, mga kapatid. Balikan lang natin kasi nabanggit natin. So verse 9, sinasabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan naman ng Diyos ang sinumang nangaral sa inyo na magandang balita na naiba kaysa tinanggap na ninyo. Parusahan nawa. Ay yung founder ni 6015, nilason. Di ba? Nilason ng Jewish lady. Si Mang Felix namatay sa ulcer. Kumuha niya yung bituka. Di ba? Yung naghiwalay sa atin ang Orthodox, bumagsak ang Byzantine hanggang now, hindi nila nabawi-bawi. Byzantine Empire. Ang Turkey ngayon ay dating yung Hagia Sophia doon, di ba? Ginawang museum, then later ginawang mosque. Pero hindi lahat ng mga painting doon ay nabura nila, hindi natin alam kung anong dahilan. Okay? At ito sinasabi,
Sinasabi namin ito sa inyo, inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang nangaral sa inyo ng magandang balita na naiba kaysa tinanggap na ninyo. Meron na tayong tinanggap, mga kapatid, na aral mula sa Panginoon from the first century. At kung titingnan natin, iyon ay iniingat-ingatan ng simbahan. It was handed down from generation to generation. Kaya nga, meron tayong, yan yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, mga kapatid. Sabi dito sa 1 Timothy 3:15, Amen. Amen to that. Just Dasa, please keep us safe and healthy, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, yung 6015, buti ka pa sana, sabi mo, na Diyos Jesus, na mismo Jesus, sabi niya na tao, siya anak ni Maria. Hindi mo lang naintindihan yun. 6015. Christian ka dati, tapos yan yung problema sa'yo kasi umalis ka sa pagiging Kristiyano mo. Hindi mo talaga inaral yung pagiging Kristiyano mo. So, ibig sabihin, bumagsak ka doon sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19. Okay. Kapatid. Ayun. Di ba, mga kapatid? Sa Galatians chapter 1, verse 9, and then 2 Thessalonians 2:15, and then yung sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 2. Meron palang tradition, merong katuruan na tinanggap na natin noon pa mang una. Kaya nga, ang sabi dito, pakasumpain. Ang totoong wala namang ibang mga magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit, take note, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. You see? Parusahan nawa siya ng Diyos. Yun nga. Pinarusahan nga yun, namatay, nilason nung babae. Diba? So, yan. Yung isa, namatay sa ulcer. So, yan. Tapos si Amididat, isang magaling na preacher, si Amididat, bago siya mamatay, instead na kapayapaan yung maramdaman niya, fulfillment sa ginagawa niya, during his deathbed, ay ang nakikita niya, mga vision niya, it seems mga nakikita niya sa vision niya ay nakakatakot. So kung susundan natin yung magaling na preacher na yon, ay baka ganun din ang mangyayari sa atin, most possibly, mga kapatid. Kaya nga, binabalaan tayo ng banal na kasulatan. Iwasan natin ang mga ito. Actually, this sa 2 John verse 10, mga kapatid. 2 John, balikan natin yung 2 John verse 10. So 2 John, mga kapatid, verse 10, ito ang sinasabi na dapat bantayan natin ito, mga kapatid. Kaya huwag tayo basta-bastang, huwag tayo basta-bastang, magaling na preacher. Magaling magsalita. Okay? Ano nito si 6015, dati daw siyang Christian. Tumalikod siya, kasama siya dun sa 1 John chapter 2, 18 to 19. Ito sinasabi sa 2 John verse 10. Sino mang dumating sa inyo, take note, related pa rin ito, mga kapatid, sa sinasabi natin. Galatians chapter 6, verse 1 to 10. Galatians chapter 6, verse 6 to 10. And then, 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. 1 Corinthians chapter 11, verse 2. And then yung Galatians chapter 1, verse 9. And sabi dito sa verse 10, mga kapatid, ito yung sinasabi. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala at ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisan niya sa masamang gawain. Makadibati kita, sinigurado, wag mo Muslim ka. Ay hallucination ba lang yan? In a way, yung founder mo, itapat natin yung credibility ng founder mo sa kay San Pablo ba lang, itaob na kaagad yung founder mo. So bakit pa ako magmo-Muslim? Ayaw nyo kay Jesus na siya yung
He takes the sins of the world. John chapter 1 verse 29. Pero pinaniwalaan nyo, yung bato kuno, na wala namang patunay, na ang bato kuno dating puti, nalaglag, at yun na yung bato ngayon sa Mecca, naging itim kasi nag-absorb daw ng kasalanan. So, anong kalukuhan yun? Okay, so yan mga kapatid. So, binabalaan tayo mga kapatid na panghawakan natin yung turo na itinuro na sa atin ng mga alagad. So, ibig sabihin, kapag may mga darating pang magtuturo sa atin, nakakaiba doon sa tinanggap na turo natin, ay hindi na po natin dapat tatanggapin. Mga kapatid, yun sinasabi sa banal na kasulatan. Okay? Kaya nga, balikan natin yung gospel ngayon. Sabi dito, sa John chapter 16, verse 12 to 15, sabi niya, I have much more. John 16, 12 to 15, sabi rito. Verse 13, ito. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang marinig ay pawag niya sa inyo ang mga mangyayari sa ilang harap. So yung Espiritu Santo ay isinugo na, mga kapatid, noon ba mang unang siglo, after 10 days after the ascension of our Lord Jesus Christ. At pagdating ng Espiritu Santo, sabi niya, tuturuan niya kayo, papatnubayan niya kayo. So therefore, from that day onward, mga kapatid, ay walang tsansa ng pagtalikod. Kaya ibig sabihin, kung walang tsansa ang pagtalikod, so therefore, walang tsansa din na isiksik or maipilit isiksik itong mga pondador na mga sekta na isiksik sa Biblia. Hindi na sila dapat pwede isiksik, mga kapatid. Kasi ito na yung sinasabi ng banal na kasulatan. Na pagdating ng Espiritu Santo, kaya wag mong sabihin, nagkaroon lamang ng katotohanan nung dumating yung sekta mo. Eh, kailan itinatag yung sekta mo? Isamantala, ang Espiritu Santo, ipinadala na ng Panginoong Jesucristo 10 days after His ascension. After He sits at the right hand of the Father. Okay? Sabi dito, balikan natin. John 16 verse 12. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu Santo, ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Take note, ha? Sa buong katotohanan. Okay? Then, ano sabi niya? Kung katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang marinig ay at ipapahayag niya sa inyo ay ang mangyayari sa inaharap. Parangalan niya ako sapagkat tatanggapin ang Espiritu Santo mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya sinasabi kong tatanggapin ang Espiritu mula sa akin at ipapahayag niya sa inyo. So you see? Okay. Kami sa Catholic Church 6015, meron kaming unity. Ang walang unity yung mga apostate. Pero hindi namin sila pinupugutan ng ulo, hindi namin sila pinapatay. Mananagot sila pagdating ng araw ng Panginoon sa judgment. Kaya nga, ang babala ng banal na kasulatan, of course, kasama na yung founder mo dyan, yung ginikilala mong propeta. Sinasabi doon sa Romans chapter 16, verse 17 to 18. Dito Romans chapter 16, verse 17 to 18. Anong sinasabi dito, mga kapatid? Ito yung pumapatungkol sa mga pondador ng mga sekta. Of course, kasama na yung leader na 6015. Mga kapatid,
Makikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Yon, may tinanggap tayong aral. Ha? Okay? Iwasan ninyo sila, mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Bakit pansariling hangarin? Ika po, love offering. Di ba? Hindi ba pansariling hangarin yun? Hanap buhay. Kaya nga yung isang pastor na sumikat, nagalit siguro yung member niya, pinost sa Facebook yung video na pamamahiya niya sa kanyang miyembro. Talagang pinapangalanan niya, nagalit siguro yung member, pinost sa Facebook. Take note, mga kapatid, babala ito sa mga pastor at mga pundador ng mga sekta. Ang sabi niya, verse 18, mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin, inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Yan, ito yun kanina, kaya sinabi sa 2 John verse 10 na huwag daw nating batiin or tanggapin kung merong magdala ng ibang mga balita. Maliban doon sa tinanggap na natin. Yung tinanggap na natin, saan natin matatagpuan? Sa Catholic Church. Kaya kapag may dumating, kapag dumating yan, mga 16th century lang, halimbawa may mga ngaral sa 16th century lang, tatanggapin mo yan? No, dapat hindi. Or 7th century dumating. Yung 7th century dumating, lalo na yun, kasama yun. Prior pa man sila dumating, 7th century, dito na, sinabi na ng Panginoon. Okay? So, huwag nating tatanggapin. Yun yung binabala sa atin. Bakit natin tatanggapin? Sila'y nagdudulot ng pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. Bakit? Kinukumpit nila ang Panginoon. Nagtatag na ang Panginoon ng iglesyang kanyang pinadalhan ng Espiritu Santo na papatnubay ang iglesyang ito hanggang sa katapusan ng mundo. Then sasabihin mo na nagkaroon lamang ng katotohanan nung dumating yung sekta mo? No way. Ang Espiritu Santo ipinadala na noong after 10 days, the ascension of our Lord Jesus Christ. At ang sinasabi doon sa John chapter 16, verse 10, 12 to 13. Sabi niya, mapatnubayan kayo sa lahat ng katotohanan. Kahit anong gusto mong tema. Credibility. Pwede, 6015, credibility. Dito sa TikTok, pwede, credibility ni propeta mo, at saka ni San Pablo. San Pablo na lang. Credibility mo na ni San Pablo at saka ng propeta mo. Okay? At saka your book mismo. Credibility. Okay? So yun mga kapatid, binahalaan na tayo noon pa manguna na dapat nating iwasan pala itong mga taong ito. So kung yung sekta na yan ay dumating lamang noong 1980, 1914, 18-something, 17-something, 16th century something, di pasok sila doon sa binabala sa atin ng Panginoon ng banal na kasulatan sa Galatians chapter 1, verse 6 to 10. And then, 2 John verse 10 at saka 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Pasok sila doon. Kaya kahit sabihin mo, magsasaysay, nakausap ko yung anghel, ay wag pa rin natin tatanggapin. Pagpalagay natin, may anghel na nakausap yung founder na yun. Pero ano sinasabi? Sa 2 Corinthians 11 verse 14. Ano sinasabi sa 2 Corinthians 11:14? Huwag ninyong pagtakan ito, mga kapatid, sapagkat ang anghel man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. So you see? Kaya mag-ingat tayo doon.
Yun yung mga bulaang propeta na sinasabi ni Bistik kita. Yun yung mga huling dumating. Yun yung mga bulaang propeta na binabala na ng Panginoon prior pa man sila dumating. Kaya kung ang sekta na yan, halimbawa, yung sekta ni Bistik kita, ay dumating lamang ng 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, 1914, 1980, ay nako, yun yung mga bulaan, mga kapatid, na ilangan, iwasan natin. Yun yung sinasabi na banal na kasulatan. And these people, na sinasabi din sa Romans 16, 17 to 18, mga hindi talaga naglilingkod sa Panginoon, kundi sa sarili nilang hangarin. Sila yung nagkukusang pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, na kung saan itong pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi ay kasama doon sa binabala doon sa Galatians chapter 5 verse 19 to 20, mga kapatid. Na ang pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi ay binabala na ng Panginoon. Hindi makakapasok sa kaharian ng langit yung mga taong gayon. Kaya nga ang sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30, ang linaw na sinabi ng Panginoon, ang hindi panig sa akin ay lawan sa akin, ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. So therefore, ang tanong, ito bang mga pundador ng mga sekta at denominasyon, tumutulong sila sa pag-iipon or nagkakalat? Nagkakalat sila. Bakit? Ang Panginoon established only a church. Matthew chapter 16 verse 18 to 19, upon this rock I will build my church, singular. Then, pinanalangin na ito na magkaisa. And then, sinasabi doon sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, one faith, one Lord, one baptism. See? And then, pagdating doon sa John chapter 10, verse 16, ang nakalagay doon, so that there will be one flock and one shepherd. Hindi sinabi doon, there will be more flocks and more shepherd. Kung sinabi ng Panginoon, more flocks and more shepherds, okay, tatanggapin na lang natin sana na, okay lang yun, na maraming sekta ngayon kasi sinabi naman ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16 na, John chapter 10 verse 16 na, there will be more flocks, more shepherds. Pero ang sinasabi doon ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16, there will be one flock and one shepherd. So therefore, kung ano yung sinasabi niya sa Matthew chapter 16 verse 18, upon this rock I will build my church. Ang Panginoon ang nagtatag. Kapag ang iglesia mo itinatag ng tao, nakaregister sa Securities and Exchange Commission, itinatag ng tao, then yung sekta na yan ay mapapabilang doon sa Psalm 127 verse 1. Maliban na ang Diyos ang nagtatag ng isang sambahayan, ay walang kabuluhan ang itinatag ng isang panday. So you see? Ibig sabihin, kung ang sekta mo ay hindi ang Panginoon ang nagtatag, walang kabuluhan. Yun base sa sinasabi sa Psalm 127 verse 1. Ay, sambahayan naman pala tinutukoy doon sa Psalm 127 verse 1 eh. Let us remember na binanggit yan sa 1 Timothy 3:15 na ang sambahayan na tinutukoy ay ang iglesia ng Diyos na haligi at suhay ng katotohanan. At ang iglesia ng Diyos na yun ay hindi yun kay Mang Eli Soriano. Yan. Di ba mga kapatid? Bistik kita, ang bulaan nga, ang mga bulaan is kasama nga doon sa mga lumutang 16th century, 17th century, 1940, 1980, yun yung bulaan. So kung kabilang ka doon, kabilang ka sa mga nabulaan. Ayan, kabilang ka doon sa nabulaan. Hindi mo kami may tuturing na bulaan kasi we existed. The Lord Jesus Christ founded our church. So ang style mo ay pang-asartalo yung style mo. Sige, pagurin. Bagay, copy-paste. Hindi ka naman mapapagod, copy-paste na naman yung ginagawa mo. So yun mga kapatid, binabalaan na tayo ng Panginoon na kapag may dumating sa atin na iba ang aral sa tinanggap na natin, base doon sa sinabi natin kanina, Galatians chapter 1 verse 6 to 10, 1 John chapter 2 verse 18 to 19, 2 John verse 10, and then
1 Thessalonians chapter 2 verse 15, and then 1 Corinthians chapter 11 verse 2, ay huwag nating tanggapin, mga kapatid. Because ito mga taong ito ay Romans chapter 16 verse 17 to 18. Yan. Na sinasabi na ang mga taong ito ay nagdudulot ng pagkakampi-kampi at pagkakabahabaki. Let us remember, mga kapatid, kinukompete nila ang Panginoon. Ang Panginoon nagtatagda ng iglesia at itong mga taong ito ay nagtatag pa sila ng kanilang sarili. Then they are competing with the Lord. Then, itong pagkakampi-kampi at pagkabahabagi, alam natin, hindi ito gawain ng Espiritu Santo. Because ang Espiritu Santo ay hindi magtuturo ng pagkakanya-kanya, pagkabahabahagi. Alam natin, ang gawain ng pagkabahabahagi ay gawain ng Diablo. Sapagkat ang Diablo, ang salitang Diablo ay nagmula sa salitang diabolos. Na ang ibig sabihin ng diabolos is to divide. And that is the work of the devil. To divide us and then conquer us. Yan, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. So, lastly, mga kapatid, ang sinasabi doon sa 2 John verse 10, ulitin natin, mga kapatid. Susuriin natin. So, sino ba itong mga ito? Okay, 2 John verse 10, mga kapatid, Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Sapagkat bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. So, huwag nating tanggapin, mga kapatid. Ngayon, tanungin natin, kapag may dumating, tanungin natin, anong sekta ito? Kapag ang sekta na yun, dumating lamang noong 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, 20th century, noong 1914, 1980, ay huwag natin tanggapin. Kasi meron na tayong aral na tinanggap sa Panginoon na dapat nating panghawakan. 1 Thessalonians chapter 2 verse 15, let us hold on fast to the traditions that were handed down to us. Okay, so shalom mga kapatid. Maraming salamat sa sumama sa atin. Yung 1.2 likes, ang iba dyan is mga flood likes yan. And then yung mga nakisa sa atin, si 6015 na Muslim, at saka yung si Bistik Kita. Hindi ko lang alam kung anong sekta ni Bistik Kita. Sana sabihin niya kung ano yung sekta niya. Bistik Kita, anong yung sekta mo? Sino yung founder mo? Si Kuya Romy Nunez, si Leon Manglangit, yun, yung mga nag-tap ng screen. Okay, si Leonela Tuado Santos, nag-comment din kanina. Okay. Si Juiro Ulan, yan. Si Larry Ramirez, yan. Si Patrick, yan, mga dumaan kanina. So, shalom, maraming salamat sa inyo. May God bless us. Ingatan naman tayo ng Panginoon sa araw nito. Gabayan niya tayo at patnubayan. Iligtas tayo sa mabibigat ng mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. Iligtas tayo sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure. At iligtas din tayo sa mga disgrasya o sa kana. At iligtas din tayo sa road rage. At iligtas din tayo sa incap, mga kapatid. So, shalom mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound. In Jesus' name. Amen. So, bye-bye mga kapatid. Thank you, Kuya Romy Nunez.